Apo, Diyos ko mga mari ko, ang operasyon nga pala ni Ellie ay tumataginting na 107,000 pesos sa atin. Hello mga mare, walang nagtatanong pero maaga nga kaming gumising ni Ellie ngayon dahil nga ngayon nga ang operasyon niya. At ito nga mga mare ko, nilalambing ko nga si Ellie at nagsasorry nga ako sa kanya kasi hindi nga siya pwedeng kumain ng breakfast. Nung malaman nga niya hindi nga siya pwedeng kumain, kita niyo biglang nalungkot. Para bang nagmamakaawa pa nga si Ellie na kahit konti lang daw. Ay sabi ko nga ay hindi talaga pwede dahil makakagalitan nga tayo ni Dr. Kwakwa. Yung operasyon nga pala ni Ellie ay stenotic nares at soft palate surgery. Ito nga pala yung sample ng stenotic nares mga mariko. Kung mapapansin nyo sa mga flat faces dog, karaniwan ay maliliit nga ang kanilang mga butas ng ilong. Kaya naman si Dr. Kwakwa ay igagawa nga ng paraan para nga mapalaki nga ang butas ng ilong ni Ellie at para nga mas makahinga nga siya ng maayos. At ito naman yung soft palate surgery mga mariko. Kung mapapansin nyo din sa mga French Bulldog or sa iba pang mga breed ng aso ng mga flat faces, ay todo hingal sila. So para madali kong maipaliwanag sa inyo, parang meron silang laman doon sa kanilang lalamunan, yung palate nila is mas mahaba. So, hindi nila kailangan ng ganong kahaba mga mariko. So, ang gagawin ni Dr. Kwakwak ay gugupitin niya yun ng konti para mas makahingan si Ellie ng mas maayos at hindi siya hingalin. So, sa picture na nasa screen nyo, makikita nyo yung nasa kanan, ayun na yung pagkatapos ng surgery. Mas makikita nyo na mas meron ng space dun sa lalamunan. Kung mas gusto mo itong maintindihan ng mas maayos, pwede kang manood ng mga YouTube videos or mag-google ka about stenotic nares at soft palate surgery. Nilinisan ko pa nga din dito ng konti si Ellie para nga sabihin naman ni Doc, talagang very pogi naman itong si Ellie at very malinis. Nandito na nga kami sa akin sasakyan ni Ellie at ready na nga kami bumiyahe na dalawa. Wag nga ako siyang kabahan dahil magaling naman si Dr. Kwakwak. At para kako ito, mas mapagaan nga ang kanyang buhay. Hindi ko na nga rin pala ginising pa si boss para ipag-drive kami dahil alam kong pagod ngayon galing sa kanyang trabaho at hinayaan ko na nga munang matulog siya ng matulog. Sa aming biyahe nga mga mari ko, hindi na nga napigilan nga ni Ellie ang vroom vroom. Nung magising nga si Ellie, nandito na nga din kami at parang mukha naman din siyang excited. Dito nga din pala nagpapavet nga ang tortculets. Alam na nga din ni Ellie kung saan kami pupunta, ay kita nyo At ito nga mga mare ko, nasa loob na nga din pala kami ng clinic at iniintay na lang namin na tawagin nga kami. Tinawag na nga din pala si Ellie para nga siya itimbangin. I just wanted to know how much you weigh now. 25, thank you. Si Ellie nga mga mari ko ay 25 pounds. At habang nasa operasyon nga si Ellie, ito naman kami ni boss ay magagala nga muna. Maichika ko na nga pala sa inyo mga mari ko ay dito nga may pa-underground kinemer at bambam na tunnel nga sa gitna nga ng dagat. At bogs, ito na nga mga mari ko, nasa ilalim na nga tayo ng karagatan din Ay hindi mo naman din siya feel mga mari ko. Ito nga pala yung picture mga mari ko para mas magets nyo. Nag-crave nga pala kami ng Asian food mga mari ko kaya tara't mangantayon nga. Nung hapon na nga din mga mari ko, nakareceive na nga din kami ng tawag na pwede na nga daw pick upin nga si Ellie kaya ito na nga kami ni boss. Excited na nga din ako makita si Ellie mga mari ko na medyo kinakabahan nga. Ay nung magbabayaran na nga mga mari ko, ang sabi ko nga, ay tabi maring sisi, boss, ikaw na dyan. Ay apo, Diyos ko mga mari ko, ang operasyon nga pala ni Ellie ay tumataginting na 107,000 pesos sa atin. Hindi rin yan covered ng insurance nga ni Ellie mga mari ko. Ang sabi nga ni boss ay okay lang daw yan dahil responsibility namin na bigyan nga ng magandang buhay si Ellie. Dahil nga sa hindi magandang nakaraan ni Ellie ay deserve niya talagang mahalin nga ng bonggang-bongga, no? At ito nga mga mari ko, sobrang excited na nga ako makita si Ellie at ito na nga si Ellie. This way, come on. Ellie! Oh my goodness. Oh, wow! Alright, so tonight, he had enough per person today so no, you won't start this until tomorrow morning. This is Grogi pa nga daw sa gamot si Ellie kaya nga ganyan. At oo nga pala mga mari ko, binunutan nga din pala ng 2 ngipin nga si Ellie. At ito, tingnan nyo nga yung ilong ni Ellie mga mari ko, ay lumaki na nga ang butas. Parang gusto ko nga lang yakapin si Ellie kasi feeling ko nasasaktan pa siya. Parang gustong gusto nga lang matulog ni Ellie. Uy, kita nyo Hindi na nga din kami pinaglakad di boss papunta nga ng sasakyan at sabi nga niya, ayan, tayo na nga lang daw niya kami dito sa harap. At ito nga mga mari ko, babiyahin na nga kami pauwi nga ni Ellie. Pagka uwi nga namin ng bahay mga mari ko, bigla na nga lang din pumunta sa sulok si Ellie. At nung sinabi ko nga sa kanya na pupunta nga ako sa backyard, ay sumunod naman si Ellie. Para bang gusto nga din yung tumambay dito, siguro nga ay magpapainit. At dyan ko na nga lang sa sulok pinuwesto nga si Ellie. At pamaya-maya nga mga mari ko ay apo, Diyos ko. Ikaw talaga. Hindi ko alam. Si Tortoli na naman. Diyos ko, Mariusep. Ano ko, Diyos ko. Anong kinain mo? Wala. Okay, safe naman dito. Wala naman siyang nagalaw. Buti hindi naman tutumumba. Ay, Diyos ko, Tortoli. Tingnan nyo. Hoy, ano ka nung tokwa? Ikaw, bakit ang hirap mong pakiusapan ha? Paluin kita. Palo. Oh, sige, ikaw ha? Sumasobra ka na, Tortoli. Sumasobra na. Kailangan nang asikasuhin si Ellie tapos ganyan ka pa? Ano, sumasagot ka na naman. Sumasagot ka na naman.
Grabe na ang pinagagagawa mo, ha? Gusto mo ipalit ka sa kalapate? Ha? Ipalit ka na sa kalapate? Grabe na. Palo. Grabe na, ha? Tingnan mo. Ano na naman pinaggagawa mo dyan? Sige, pag kinain mo yung rose na yan, itatanim din kita dyan. Tingnan mo, si Ellie. Naiwan ko na doon. Si Tortoli talaga mga mari ko, hindi pwedeng wala nga doon siyang exposure nga sa vlog. Good, you're good. You're good. You say hard. You're good. No. You can do it, baby. You're fine. Siguro nga ay nahihirapan si Ellie dahil naninibago nga din siya sa kanyang paghinga. Ako nga din ay dinidisiplina ko nga si Tortoling makulit. Pero para bang wala nang pag-asa ang batang ire. Diyos ko. Very good. Good job. Uy, nag-smile si Ellie. Oh, good job kasi yan si Ellie. Opo. Brave boy ikaw, Ellie. You're so brave. Yes. See? Smiley smile si Ellie. Good job. Oh, close up natin ang nose ni Ellie. Good job. Makaka-breathe ka na ng maayos, Ellie. Yes. Good boy. Sabi ko, linisin yung ear. Ang sabi nilinis daw, pero parang hindi naman. Pero meron silang nilagay na parang oil something kasi medyo parang basa-basa yung ear. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Ito nga pala yung itsura ng nose nga ni Ellie before surgery ay talagang maliit nga ang butas. Thank you Lord nga din talaga at nakasurvive nga si Ellie sa kanyang panibagong surgery at sana nga ilas na nga din ito. Hinayaan ko na nga lang na din muna siya makapagpahinga nga dito sa labas kasi mas fresh air nga dito sa amin sa likod. At huy, ako, si Ellie at ang Tortkulets nga pala ay may munting handog nga para sa inyo. Ay talagang wititit nga mga mare ko, mag-comment at i-share mo nga lang ang video nga na ito. At kami ay mamimili kung sino nga ang susunod na bibigyan nga natin ng regalo. Ay apo, Diyos ko, ay kadali-dali lang mare. At baka nga sa susunod ay ikaw na yun, huy. At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys on our next one.